Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3881. Tumanggaw si Jack, ngunit may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang taong iyon na may unibrow ay tama, ang sinumang maaaring makapasok sa isang antas isang lungsod ay hindi bababa sa average. Ang mga mandirigma na iyon ay karaniwang labis na pagmamataas at iniisip ang tungkol sa kanilang sarili, kaya paano nila hahayaan ang mga regular na mandirigma na magkaroon ng isang bahagi ng yaman na nangyang dahilan. Pumayag silang buksan ang battlefield ng Toman para lumahok ang lahat. Panipi. Napakurap si Lorraine. Sa palagay ko ay walang masama. Binuksan nila ang larangan ng digmaan upang mabuwisan nila ang lahat, at lahat ng papasok sa larangan ng digmaan at nagtagumpay upang mabuhay ay kailangang bigyan sila ng ikalimang bahagi ng kanilang mga kita. Walang nakitang masama si Lorraine. Marami ang nag-sign up, at kahit na ang ikatlong bahagi ng kabuoang kalahok ay namatay sa loob, nangangahulugan ito na marami sa kanila ang nabubuhay pa. Kahit na ito ay ikalimang bahagi lamang ng mga gantimpala, ito ay hindi maliit na kabuuan sa mga numero. Walang alinlangan, ang pinakamahusay sa pinakamahusay na mga mandirigma ay kikita ng malaking kapalaran, at ang pag-iisip lamang nito ay naiinggit siya. Tumaas ang isang kilay ni Jack at nginisyan bago niya sinabing, punong-puno sila ng mga sikreto. Malamang na sinusubukan nilang magbigay ng peking dahilan kaya lahat ay mahuhulog sa kanilang pain. Hindi na nila kailangang gumawa ng marami, at lahat ay mapupunta ayon sa kanilang mga plano. Makukuha nila ang resulta na gusto nila. Natigilan sina Mart at Lorraine ng mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata nila, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Jack. Naiintindihan nila ang kanyang wika at mga salita, ngunit wala silang ideya kung ano talaga ang ibig niyang sabihin. Tumangala si Mart kay Jack bago huminga ng malalim at nagtanong, Jack, pareho tayong blockheads dito. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig mong sabihin, mga lihim? Anong uri ng resulta ang gusto nila? Panipi. Napabuntong hininga si Jack, nagbuhos ng tsaa. Isipin mo na lang, hindi ba't ang mga patakaran ay may napakalinaw na butas sa kanila? Dinadala ng mga mandirigma ang kanilang mga espasyo sa imbakan sa Toman battlefield. Maliban kung sila ay napakalakas na maaari silang mag-rank sa pinakamataas na daan, walang makakaalam kung gaano karaming mga demonyo ang napatay ng isa at kung gaano karaming mga kristal na espiritu ang kanilang nakuha. Maaari ka lamang gumawa ng anumang random na numero kapag lumabas ka. Malinaw na maraming tao ang gagawin iyon, at ang loophole ay ipinapakita lamang ng malinaw sa harap ng lahat. Makikita mo ito sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito ng kaunti. The moment that said, pareho silang natigilan. Bigla nilang naintindihan ang ibig sabihin noon ni Jack. Tama siya. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga demonyo ang napatay ng isang kalahok sa Toman battlefield. Kung gusto nila ang ikalimang bahagi ng mga gantimpala, kailangan muna nilang malaman kung magkano ang natamo ng bawat tao doon. Kung hindi nila magagawa iyon, halos lahat ay magsisinungaling tungkol dito. Napakalaking butas, na nakatingin sa lahat sa kanilang mga mukha. Gaya nga ng sinabi ni Jack, kahit sino ay makakakita nito, kaya bakit nagtakda pa rin ng ganoong panuntunan ang mga nangungunang mandirigma? Sinusubukan ba nilang akitin ang higit pang mga mandirigma na sumali sa mga patakarang iyon? Nang mag-isip ang dalawa, hindi nila maiwasang kiligin. Nanuyo ang kanilang lalamunan nang magsimula silang pawisan. Parang may iba pang namumuo. Gayunpaman, maraming tao ang handang sumali sa Toman battlefield dahil sa tukso ng mga potensyal na gantimpala. Nais nilang pumatay ng maraming demonyo at makakuha ng maraming gantimpala na lubusan nilang nakalimutan tungkol dito. Kung hindi pinaalalahanan siya ni Jack, hindi rin ito maiisip ni Lorraine. Nagpalitan ng tingin sina Mart at Lorraine ng takot. Kabanata 3882. Nagnganga ang ngipin ni Lorraine at sinabing, so sa tingin mo, plot lang to. Anong klaseng plot to? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Tumaas ang isang kilay ni Jack at mahinahong sinabi, malamang may kaugnayan ito sa pagbubukas ng Radiant Hall, ngunit iyon lang ang hula ko. Kung ano ang iniisip nila, kailangan ko ng higit pang mga detalye upang mahulaan. Ang mga patakaran ng Toman battlefield ay medyo kawili-wili. Nagliwanag ang mga mata ni Mart at sinabing, ito ba ang panuntunan na ang espasyo ay lumiliit ng kalahati araw-araw? Tumanggaw si Jack. Ang Toman battlefield ay katulad ng Chaos City, ngunit iba rin ito sa maraming paraan. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang espasyo sa loob ay hindi naayos. Ang bawat mandirigma ay may limitadong oras upang subukan ang hamon.
Ito ay isang kabuoang 7 araw, at ang espasyo ay lumiliit ng kalahati araw-araw. Halimbawa, kung ang orihinal na espasyo ay 10 kilometro, ito ay bababa sa 5 sa ikalawang araw. Sa ikatlong araw, ito ay lumiliit muli ng kalahati, at mag-iiwan ng 2.5 kilometro. Siyempre, iyon ay isang halimbawa lamang. Sa katotohanan, ang Toman Battlefield ay hindi kapani-paniwalang malaki higit pa sa ilang lungsod na pinagsama-sama. Kahit na sa ikapitong araw, pagkatapos lumiit ang lugar ng ilang beses, mas malaki pa rin ito kaysa sa isang normal na lungsod. Habang papalapit ang isa sa gitna, mas malakas na makakasalubong ang mga halimaw. Kapag nagsimula ang isa sa labas, karamihan ay makakatagpo sila ng mga berdeng demonyo. Habang lumiliit ang espasyo, gayunpaman, mas malapit sila sa gitna, at mas malakas ang mga demonyong kakalabanin nila. Sa ikapitong araw, napakadaling makatagpo ng mga natatanging demonyo o kahit na mga demonyong hari. Sa pagharap sa dalawang uri ng demonyong ito, karamihan sa mga mandirigma ay hindi sila matatalo. Hanggat ang mga mandirigmang iyon ay tumakbo ng sapat na mabilis at hindi nakakaharap sa mas mataas na antas ng mga hayop, sila ay makakaligtas, dahil ang dalawang uri na ito ay hindi aatake sa mga tao kung ang mga tao ay sapat na mabilis. Kaya, kahit na mayroong maraming regular na mandirigma na nag-sign up, humigit kumulang 70% sa kanila ay mabubuhay pa rin. Ang mga nasawi ay maaaring nakatagpo ng kanilang kapahamakan dahil labis nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili, o marahil sila ay hindi pinalad na sumakay sa isang novel drama ng isang halimaw. Pugad. Dahil dito, karamihan sa mga regular na mandirigma ay sabik na subukan ang kanilang kapalaran. Kahit na hindi nila kayang pumatay ng mga pulang demonyo, nagawa pa rin nilang pumatay ng mga berdeng demonyo. Pagtutulungan ng magkakasama. Para sa mga regular na mandirigma, sapat na ang anumang mga scrap na makukuha nila. Kahit ilang daang espiritong kristal ay sulit. Para sa mga mandirigmang higit sa karaniwan, ito ay 1 minutong kabuuan, ngunit batay sa mga bilang, ang mga regular na mandirigma ay bumubuo ng higit sa 70% ng lahat ng mga kalahok. Ang mga nasa itaas average ay higit sa 20%, habang ang iba ay ang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok. Ang mga mandirigma ay nagpupumilit na umakyat ng mas mataas, at walang sino man ang susuko sa pagkakataong mapabuti ang kanilang sarili. Ang Toman Battlefield ay isang hamon para sa isang antas isang lungsod. Karamihan sa mga mandirigma ay hindi nagpakawala ng pagkakataon kapag ito ay binuksan sa buong Whirling World. Ang larangan ng digmaan ay karaniwang isang stepping stone para lumakas sila. Maging si Lorraine ay naging matako nang marinig niya ito. Tuwang-tuwa siya kaya hindi man lang niya naisip ang mga patakaran. Maging si Mart ay hindi ito namalayan. Ang kanilang mga reaksyon ay kung ano ang naging reaksyon ng karamihan sa mga mandirigma. Dahil isa itong hamon mula sa isang antas isang lungsod, na-trigger na nito ang kasakiman ng karamihan sa mga mandirigma. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga regular na mandirigma ay hindi kailanman makakatuntong sa isang antas isang lungsod, pabayaan mag-isa na subukan ang isang hamon doon. Lalong lumakas ang mga pagtatalo sa kanilang paligid, na muling nakakuha ng atensyon ni Jack. Lumingon siya upang tumingin, at ang lalaking may unibrow ay kumikilos na hindi kapani-paniwalang balisa sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay hindi kapani-paniwalang galit na galit, at siya ay tila ganap na walang magawa. Kabanata 3883. Ang lalaking may unibrow ay nakaramdam ng kawalan ng lakas sa kung gaano kasabik ang lahat tungkol dito. Malinaw niyang naramdaman na may mali rin, ngunit iilan lamang ang makikinig sa kanyang payo. Ang lalaking kwadradong mukha ay puno ng mga iniisip tungkol sa pagpapakitang gilas sa Toman Battlefield, pagpatay sa 100 berdeng demonyo, at pagkuha ng napakalaking gantimpala. Makakakuha siya ng maraming kayamanan upang mapabuti ang kanyang sarili. Sa sandaling magsara ang umiikot na mundo at bumalik siya sa kanyang orihinal na mundo, ang kanyang posisyon ay tataas, at lahat ng kanyang mga kapwa-disipulo ay titingin sa kanya. Naisip pa niya kung paano niya makukuha ang anumang gusto niya sa sandaling siya ay maging isang piniling alagad. Makukuha niya ang lahat ng mga babae na gusto niya, at lahat sila ay lalaban para maging manliligaw niya. Ang kanyang mga kapwa-alagad na dati ay minamaliit siya ay kailangang ibaba ang kanilang mga ulo sa harap niya, hindi na manggahas na magpakitang gilas. Nabulag na siya sa kasakiman sa puntong ito at hindi na makapag-isip ng maayos. Ang lalaking may unibrow ay may magandang relasyon sa lalaking kwadrado ang mukha at hindi niya kayang tingnan siyang kumilos ng ganito. Gayunpaman, tinanggap niya na wala siyang magagawa sa sitwasyon. Kung siya ay patuloy na magbibigay ng payo, siya ay makikita bilang sinusubukang hadlangan ang parisukat na mukha ng tao sa hinaharap. Higit pa rito, ang Toman Battlefield ay nabuksan ng ilang beses, at 30% lamang ng mga taong pumasok ang namatay. Karamihan sa mga mandirigma na pumasok sa loob ay nakinabang.
Mukhang hindi naman ganoon kadelikado, ngunit nakatanggap siya ng nakakatakot na balita bago ito. Siya ay sumang-ayon na hindi kailanman maikalat ang balita, gayunpaman. Ni hindi niya masabi sa lalaking parisukat ang mukha. Tuwang-tuwa ang lalaking mukhang parisukat, at sumilay sa mukha niya ang pang-aalipuste nang makita niya ang lalaking nakakunot ang noo. Pakiramdam niya ay nahihiya lang siya sa mga kinikilos niya. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay malapit, at hindi siya magsasabi ng anumang bagay na masyadong malupit sa ganoong sandali. Kung tutuusin, sinabi ng lalaking may unibrow ang lahat ng may mabuting hangarin. Tinapik ng lalaking kwadradong mukha ang balikat ng unibrow man. Hoy, huwag mo nang masyadong isipin. Ilang beses nang nabuksan ang Toman Battlefield, at hindi ba't naging maayos na ang lahat. Pero kailangan kong sabihin, may punto ka. Palaging makasarili ang mga mandirigmang iyon na nakatayo sa tuktok, ngunit ginagawa nila ito ng may dahilan. Makukuha nila ang marami sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng isang lima sa kanila, ako rin. Napabuntong hininga ang lalaking may unibrow. Siya ay tumangala sa parisukat na mukha na lalaki, na bulag pa rin sa katotohanan, at natagpuan ang kanyang sarili na nawalan ng salita. Alam niyang kahit anong sabihin niya sa sandaling iyon ay hindi makikinig ang lalaking kwadrado. Susuko lang ang lalaking kwadradong mukha kapag nahaharap na siya sa katotohanan, ngunit iba ang sitwasyong ito. Kung haharapin niya ang katotohanan, ang lalaking kwadrado ang mukha ay mamamatay. Matagal na nagpigil ang lalaking may unibrow bago siya tuluyang nagsalita, this time is different. Iyon lang ang masasabi ko. This one time? Ang Toman Battlefield na malapit ng magbubukas, which is bukas, ay iba na sa lahat ng nauna. Kung magparehistro ka ng mainitin ang ulo, baka mamatay ka sa loob. Wait lang. Pagkasabi niya nun, tumahimik agad yung lalaking naka-unibrow. Ang lalaking parisukat na mukha ay hindi tulala, kahit na siya ay nasa sabik. Malinaw niyang naintindihan ang sinasabi. Kumunat ang noo niya at agad na nagtanong, what do you mean? Could it be? Bago pa siya makatapos ay may narinig na siyang kaguluhan sa labas. Kabanata 3884. Isang lalaki ang tumakbo sa loob at sumigaw, yung mga gustong mag-sign up para sa Toman Battlefield, bilasan nyo na. Ngayon lang ako nakatanggap ng balita. Sa pagkakataong ito, ang Battlefield ay magbubukas na sa huling pagkakataon sa loob ng susunod na 2 buwan. Sa susunod na gusto mong mag-sign up, kailangan mong maghintay ng kaunti pa. Sa sandaling sinabi, isang kaguluhan ang naganap sa loob ng inn. Ang Toman Battlefield ay hindi na bukas para sa isa pang 2 buwan pagkatapos ng isang ito. Walang nakarinig nito noon, kaya bakit biglang nagbago ang mga patakaran? Nagsimulang magtaka ang lahat kung ang impormasyon ay totoo, ngunit pagkatapos noon, mas maraming mandirigman na may parehong balita ang pumasok, na ikinalat ito sa paligid. Ang mga nag-iisip kung ang balita ay huwad ay nagmamadaling pinawi ang kanilang mga pagdududa. Nang marinig iyon ay natigilan ang lalaking may unibrow na mukha. Napaawang ang kanyang labi, nakaramdam ng kakaiba sa sitwasyon, ngunit wala siyang masabi tungkol dito. Exception na ang sinabi niya kanina. Higit pa riyan, at magiging kasing ganda ng paglalantad ng sikreto. Huminga ng malalim ang lalaking may unibrow habang nakatitig sa lalaking parisukat ang mukha. Baka sa mukha ng kanyang kasama ang pagkadismaya habang tinitignan ang mga tao bago lumingon sa kanya ng may pag-aalinlangan. Umubo ang mukha ng parisukat at bumalik sa kanyang upuan, seryosong nakatingin sa lalaking may unibrow. Seryosong sabi niya, may alam ka ba? Sumimangot ang lalaking may unibrow at umiling na may matigas na ekspresyon. I don't know anything. Nasabi ko lang yun kasi feeling ko parang may mali. Pinapayuhan kita na mag-isip bago ka gumawa ng anuman. Ang mga mandirigma sa rurok ay hindi kapani-pani walang makasarili, walang paraan na nais nilang tulungan kami. Kahit nang mangyari ngayon, may masanayari din sa kalaunan. Huwag kalimutan, ang Radiant Hall ay hindi pa rin nakabukas. Panipi. Alam ng lahat na ang Radiant Hall ay may napakahalagang mga bagay sa loob na maaaring magbago ng kapalaran ng isang mandirigma. Kahit na walang nakakaalam tungkol sa mga detalye ng kung ano ang nasa loob, kahit na ano, kapag may pumasok sa Radiant Hall, ang kanilang mga talento ay pumailang lang. Maaari silang maging isang mandirigma na nakatayo sa tuktok, kahit na sila ay isang regular na mandirigma bago ito. Bagay na nagpamulat sa mata ng lahat sa kasakiman. Hindi na sila tataya at minamaliit, sila ay purihin at igagalang. Ito ay isang bagay na nais ng bawat regular na mandirigma. Hindi lang isang tao ang makakagawa niyan. May mga nakaraang halimbawa para makita ng lahat. Maging ang mga nasa tuktok ay matako na tumingin dito. Nais din nilang pagbutihin ang kanilang sarili. Kahit na hindi nila mapapabuti ng husto ang kanilang sarili, ayos lang hanggat maaari silang gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong. Gayunpaman, hindi madaling gawain ang pagbubukas ng Radiant Hall.
Kailangan nila ng malaking halaga ng heart blood at hindi madali ang pagkolekta nito. Hindi mabilang na mga labanan ang sumiklab dahil dito, at ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo ay pinahirapan hanggang mamatay para dito. Kailangan nilang mabuhay ng ma-extract ang heart blood, kaya ito ay isang hindi kapani-paniwalang malupit na bagay. Ang dugo ng puso ng isang tao ay magdaragdag ng higit na takot na kanilang nararamdaman, kaya't sila ay madalas na sumasailalim sa malupit na pamamaraan habang ang kanilang dugo sa puso ay kinuha habang sila ay pinahihirapan ng buhay. Dahil napakalupit ng mga pamamaraan, nagdulot sila ng matinding backlash. Ang mga digmaan sa pagitan ng mga mundo ay nangyari pa nga, at ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay natalo rin ng husto. Nasaksihan ni Jack ang maraming laban na sumiklab dahil sa heart blood, at marami ang namatay dahil dito. Gayunpaman, para sa mga mandirigma na nakatayo sa tuktok, hindi mahalaga kung gaano karami ang namatay basta nakakaipon sila ng sapat na heart blood. Kabanata 3885. Upang buksan ang Radiant Hall, ang mga regular na mandirigma ay nabuhay sa takot dahil sa heart blood. Hanggat hindi nabuksan ang Radiant Hall, nangangahulugan ito na hindi sapat ang heart blood na nakuha. Nangangahulugan din ito na mas maraming tao ang pahihirapan hanggang mamatay. Parang may palako sa itaas nila na anumang oras ay pupugutin ang kanilang mga ulo. Nais din nilang lumaban. Gusto nilang gumanti sa mga nangungunang mandirigma ng mabangis, ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto nila. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatayo sa tuktok ay nasa antas isang mga lungsod, at ang mga naturang lungsod ay isang napakalaking tarangkahan na hindi malagpasan ng karamihan sa mga mandirigma. Iilan lamang na above average na mga mandirigma at ang mga nakatayo sa itaas ang maaaring makapasok. Gusto man nilang maghiganti, hindi nila mahanap ang kanilang mga target. Gayunpaman, alam nila na ang mga mandirigmang ito na nakatayo sa tuktok ay gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang makakuha ng mas maraming heart blood upang buksan ang Radiant Hall, at mas maraming tao ang mapahamak dahil dito. Ang lalaking may unibrow ay ganap na makatwiran upang sabihin kung ano ang kanyang ginawa. Kumunat ang noo ng lalaking kwadrado ang mukha. Tiningnan niya ng makahulugan at seryosong tingin ang lalaking naka-unibrow. Kahit na parang ang lalaking may unibrow ay gumagawa ng isang ganap na wastong pagpapalagay, alam ng lalaking kwadrado ang mukha na mayroon siyang itinatago. Kanina, noong sinusubukan siyang bigyan ng payo ng lalaking may unibrow, halatang may iba siyang gustong sabihin pero nagbago ang isip niya sa huli. Tumanggi siyang sabihin ang buong kwento. Kumunat ang noo ng lalaking kwadrado ang mukha. Nais niyang ituloy ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa kanyang sariling mga benepisyo. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa huli. Matagal na silang magkakilala kaya alam niya kung paano ang lalaking may unibrow. Hanggat ang lalaking iyon ay walang gustong sabihin, kahit na siya ay pinahirapan, hindi siya magsasalita kahit isang salita. Bumantong hininga ang lalaking parisukat na mukha, habang nakatingin sa mga tao na bahagyang nadidismaya. Sa sandaling iyon, ang ilan sa mga mandirigma ay gustong subukan ang Toman Battlefield. Dahil walang pagkakamali sa balita, maghihintay pa sila ng 2 buwan kung hindi sila makakasama dito. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Ang mga nag-aalangan sa simula ay nadama na hinimok ng anunsyo at sa gayon ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nag-sign up. Kinausap ng isa sa mga excited na mandirigma ang kanyang mga kasama. Sisiguraduhin ko lang na mas mag-iingat. Kapag nakita ko ang mga kakaibang demonyo at mga hari ng demonyo, sisiguraduhin kong mapanatili ang isang ligtas na distansya. Hindi ako lalaban sa mga demonyo ng ganoong antas, kaya ligtas ako. Maghahanap na lang ako ng ilang maaasahang mandirigma na makakasama ko rin. Papatayin natin ang berde at pulang-pula na mga demonyo at gagawa ng maraming spirit crystal. Kukuha ako ng sapat para makabili ng purple cloud peel. Tinapik ng isa sa kanyang mga kasama ang kanyang balikat at sinabing, kailangan mong mag-ingat. Ang pakikipagtulungan sa iba para pumatay ng mga demonyo ay isang bagay, ngunit kailangan mong tiyakin na sila ay mabubuting tao. Huwag makipagtulungan sa sino mang magtatraidor sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga. Sisiguraduhin kong magagaling ang mga taong nakakatrabaho ko. Mga tao, kung may napansin akong mali, talagang actress ako. Halatang excited ang lahat ng naroon. Nagplano na sila kung paano sila ay makakakuha ng higit pang mga espiritong kristal sa Toman Battlefield. Napuno sila ng pananabik na parabang tiyak na lalakas sila. Nang makalabas sila sa larangan ng digmaan. Ang pananabik na iyon ay nagsimulang makaapekto sa lalaking parisukat na mukha. Nanginginig ang mga labi niya, ngunit naisip niya ang sinabi ng lalaking naka-unibrow. Sa sobrang salungat niya ay kinikilig siya. Masama ang pakiramdam na maging ang kanyang paghinga ay naging magulo. Kabanata 3886.
Makalipas ang ilang saglit, nagdikit ang ngipin ng lalaking kwadrado ang mukha at seryosong tumingin sa lalaking may unibrow. Magmakaawa. Alam kong hindi mo sasabihin sa akin ang ayaw mong sabihin kahit lumuhad ako sa iyo. Kahit na may mangyari na kakaiba, basta't maingat ako, hindi ako magiging malas. Sa loob ng 2 buwan, may importante akong kailangang gawin. Baka hindi ako makapaglaan ng oras para sumali, kaya kailangan kong sumali sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mata ng lalaking naka-unibrow nang marinig iyon. Sari-saring emosyon ang naglalaro sa kanyang mga mata. May gusto siyang sabihin, ngunit sa huli ay nilunok niya ang kanyang mga salita dahil nawalan siya ng masabi. Napagpasyahan na ng lalaking kwadrado ang mukha na makipagsapalaran. Maliban kung ang lalaking may unibrow ay nagsabi ng totoo, walang paraan na ang lalaking nakakwadrado ay tatalikod. Isa pa, kahit ibunyag niya ang katotohanan, maaaring hindi man lang makinig ang lalaking mukhang parisukat. Kung tutuusin, sobra lang ang excitement sa hangin. Para bang ang pagpasok sa Toman Battlefield ay magagarantiya ng magandang kinabukasan. Napakahirap para sa kanila na talikuran ang pagkakataong ito. Kahit alam nilang may panganib ang pagkakataong ito, lahat sila ay naniniwala na sila ang maswerte. Hanggat maingat silang kumilos, makakalabas sila ng ligtas. Ang pagiging maingat ay hindi nangangahulugan na walang mangyayari. Ang ilang mga bagay ay katulad ng mga snowstorm. Hanggat ang isa ay nasa loob ng lugar, siya ay tatamaan nito. Kahit sukatin niya ang bawat hakbang niya, wala pa rin itong silbi. Ito ay isang bagay na hindi makontrol. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay tumanggi na makinig. Isigaman niya ang totoo, iisipin na lang nila na pinipigilan niya ang lahat sa pagkamit ng magandang kinabukasan. Tahimik na umiling ang lalaking may unibrow, mamantong hininga at walang sinasabi. Si Jack, na kanina pa pinagmamasdan ang dalawa, ay may malabong sagot na sa kanyang puso. Posibleng mayroon pa rin siyang mga kapintasan sa kanyang mga ideya, ngunit ito ay dapat na napakalapit sa katotohanan. Sumangayon siya sa sinabi ng lalaking naka-unibrow. Ang mga mandirigmang iyon na nakatayo sa tuktok ay hindi kailanman tinuturing na mga tao ang mga regular na mandirigma. Higit pa rito, ang mga regular na mandirigma ay parang mga disposable kapag hindi na sila kapaki-pakinabang. Ang mga ito ay maginhawang kasangkapan lamang kapag sila ay nagsilbi ng isang layunin. Walang paraan na bigla nilang ibahagi ang kayamanan sa lahat. Nakakatuwa lang isipin. Higit pa rito, malinaw ang butas na iyon para makita ng lahat, ngunit tila walang nagmamalasakit dito. Lubusan na silang naabutan ng kanilang pananabik, at hindi nila makita ang panganib na kinasasangkutan nilang lahat. Unti-unting naintindihan ni Mart at Lorraine ang mga bagay pagkatapos sabihin ni Jack. Huminga ng malalim si Lorraine at bangulong, dapat alam ng lalaking may unibrow kung ano ang nangyayari, pero hindi niya masabi ang totoo sa hindi malamang dahilan. Iniisip ko kung alam niya ang totoo o hindi, ngunit sa sandaling narinig ko ang tungkol sa biglaang pagbabago sa oras, sigurado akong may alam ang taong ito. Parang nagkataon lang ang lahat, pero alam ni Lorraine na walang ganoong bagay. Ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang bagay na naplano na. Ito ay isang malaking plot. Sa pag-iisip nito, napakunot ang noo ni Lorraine. Tumingin siya kay Jack at sinabing, I'm very curious. Ang dami ba ng challengers at ang mga araw ng challenge ay maaaring baguhin ng mga mandirigma ayon sa gusto nila? Fake news ba iyon na gawa-gawa lang ng isang tao? Sa tingin ko, ang balita na hindi nabubuksan ang Toman Battlefield sa loob ng isa pang 2 buwan ay ginawa para mabalisa ang lahat. Gusto nilang makilahok ang lahat sa partikular na hamon na ito para makapagtipon sila ng mas maraming tao. Kabanata 3887. Pinag-isipan ni Jack ang bagay na iyon at nakakunot ang noo niyang sinabi, dapat peke ang balitang iyon. May sadyang nagpakalat nito. Tingnan mo na lang iyong mga taong sumugod kanina. Lahat sila ay tuwang-tuwa na pumasok at nagsimulang sumigaw ng impormasyon. Iba-iba ang lahat. May mga tao na magsisigawan kung saan-saan ng ganyan, pero ang iba ay tatahimik, sasabihin lang sa mga kakilala nila pagkatapos nilang marinig ito. Gayunpaman, lahat sila ay pumasok at nagsimulang sumigaw na parang mga manok sa sandaling pumasok sila, sinisiguradong narinig ito ng lahat. Malamang na kumalat na ang balitang ito sa lahat ng lungsod sa puntong ito. Alam na ng lahat. Huminga ng malalim sina Lorraine at Mart sa sandaling iyon, novel drama. Tama ang loika ni Jack. Sa kanila, at dapat kung ano ang nangyayari. Ang balita ay sadyang ikinakalat. Ang pagbabago ng mga patakaran ay hindi isang bagay na magagawa lamang ng sinumang mandirigma. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang whirling world. Kahit na ang mga mandirigma na nakatayo sa tuktok ay walang halaga kung ihahambing sa sinaunang bayani. Hindi nila kayang baguhin ang mga patakaran. Dahil hindi nila maaaring baguhin ang mga patakaran ngunit nais pa ring makamit ang kanilang layunin, kailangan nilang gumamit ng mga espesyal na pamamaraan.
Kailangang sabihin na ang kanilang ginagawa ay tiyak na gumagana. Ang lahat ay nasa sabik na, at medyo marami na ang nag-uusap tungkol sa pagpunta para mag-sign up. Sa pagkakataong ito, tiyak na maraming beses na mas maraming tao ang magsa-sign up kaysa dati. Gayunpaman, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang pumasok sa loob. Matapos malaman ni Lorraine ang nangyayari, pakiramdam niya ay nag-iinit ang kanyang puso. Mabilis siyang nawala ng malay. Ang mga taong iyon ay sobra-sobra. May limitasyon kung gaano sila kawalandiya at kasuklam-suklam. Kung wala si Jack, isa siya sa mga naloko. Inaakala niya na siya ay gumagawa ng isang hakbang pasulong para sa kanyang sarili, ngunit siya ay talagang tumatalon sa apoy, at sa huli ay mapapatay. Habang iniisip iyon ni Lorraine, mas lalo siyang nagalit habang nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Kahit na siya ay mula sa isang pangalawang gradong mundo, alam na alam niya na ito ay walang kabuluhan kapag siya ay pumasok sa Toman battlefield. Magiging isa lang siya sa mga biktima sa loob. Kung hindi siya mag-iingat at tuluyang mahuli, siya ay pahihirapan hanggang sa mamatay. Sa husay niya, siguradong hindi niya maibabalik ang mga bagay-bagay. Iniisip pa lang kung ano ang mangyayari sa kanya kung wala si Jack, nag-aapoy na siya sa galit. Si Mart ay halos pareho, ngunit mas mahusay niyang kontrolin ang kanyang sarili. Ang kanyang emosyon ay hindi nakasulat sa kanyang mukha tulad ni Lorraine, ngunit siya ay tulad ng galit. Kaya lang wala siyang magawa. Ang isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay naging dahilan upang siya ay nawala ng mga salita. Napabuntong hininga si Lorraine, sayang wala tayong magagawa sa ngayon. Kahit ilantad natin ang katotohanan, walang maniniwala sa atin. Kahit may ilan, hindi sila magpasalamat sa atin. Manunood na lang sila sa lahat ng nangyayari. Tumaas ang isang kilay ni Jack, hindi ko na lang papanoorin ang lahat ng tahimik. Since the Toman battlefield this time is going to be exciting, I'll join in with everyone. Natigilan sina Lorraine at Mart nang marinig ang sinabi ni Jack. Nanlaki ang mga mata nila, at walang masabi. Gusto nilang sabihin kay Jack na pag-isipan ito ng maayos, ngunit mabilis nilang nilamon ang kanilang mga salita. Kabanata 3888. Si Jack ay may sariling opinyon. Hindi siya makikinig sa iba sa puntong iyon. Higit pa rito, hindi rin magiging tama ang kanilang desisyon. Ang sitwasyong ito ay pagpapakamatay para sa sinuman, ngunit maaaring hindi ito ang kaso para kay Jack. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang kakayahan kaya nakakagulat. Nagtaka pa nga si Lorraine kung may makakatalo pa ba kay Jack sa buong Whirling World kung hindi siya hihigit sa bilang. Si Jack ay hindi rin tulala, kaya hindi niya ilalagay ang sarili sa anumang mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi pa rin ni Lorraine sa huli, alam ko na palagi kang may sariling mga ideya, at hindi ka gagalaw ng walang ingat, ngunit nararamdaman ko pa rin na kailangan kong sabihin ito sa iyo. Ang Toman battlefield ay maaaring magkaroon ng ilang mahirap na mga sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, bago ka pumasok ay hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari. Malabo si Lorraine sa kanyang mga salita, ngunit naunawaan ni Jack. Sinasabi sa kanya ni Lorraine na may mga problema na kahit siya ay maaaring hindi makaahon. Kung tutuusin, kahit gaano pa kalakas si Jack, nag-iisa pa rin siya. Ang pagtatrabaho ng mag-isa ay nagbigay kay Jack ng maraming kalayaan, ngunit may mga limitasyon pa rin. Halimbawa, kung ang isang grupo ng mga demonyong hari ay biglang lumitaw, kahit na siya ay maaaring hindi makayanan ito. Tumaas ang isang kilay ni Jack at bahagyang tumawa, alam ko kung ano ang inaalala mo. Napag-isipan ko na rin. Isipin mo, alam na natin na talagang ginagawa ito ng mga warriors sa peak for the sake of gathering more heartblood. Tapos, siguradong aayusin nila ang marami nilang mga tauhan para sumali sa Toman battlefield. Baka sumama pa sila sa sarili ko. Maaaring hindi ko kayang lumaban sa maraming kalaban mag-isa, pero hindi ako magiging tanga para lumaban kapag ako ay dehado. Hindi dapat magkaroon ng anumang walang pinipiling panganib. Gaya nga ng sabi ni Jack, kung gusto nilang mag-ipon ng heartblood, pagkatapos ay aayusin nila ang kanilang mga tauhan o ang kanilang mga sarili na sumali. Pagkatapos, kung anumang mapanganib na nangyari, kahit sila ay hindi makakatakas. Ang tinatawag na indiscriminate risk ay tumutukoy sa mga naglalakihang kalamidad na biglang mangyayari. Ang tinutukoy niya ay ang mga uri ng mga pangyayari na hahatakin ng sino man sa loob ng lugar kahit na sino sila. Nag-aalala lang si Jack sa nangyaring iyon. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, itinapon niya ang paniwala. Dahil peke ang kumakalat na balita, at ang Toman battlefield ay nabuksan ng maraming beses, kung gayon ang anumang pagbabago ay magmumula sa mga taong iyon. Kaya, walang panganib na mangyari ang anumang bagay na hindi niya mahawakan. Hanggat sapat na maingat si Jack, masisiguro niya ang sarili niyang kaligtasan. Napaisip si Lorraine at tumango, kung sasabihin mo iyan, parang gusto ko rin sumali.
Pero, magiging cannon fodder lang ako kung sasali ako. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang mangyayari sa loob. Maaaring mausisa si Lorraine, ngunit alam niya ang kanyang limitasyon. Sa husay niya, siguradong magiging cannon fodder lang siya kung sasali siya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mag-sign up, ipapadala siya sa Toman Battlefield. Siya ay ipapadala sa isang espasyo ng mag-isa. Kung wala si Jack sa tabi niya, tiyak na mamamatay siya. Tumingin si Jack kay Lorraine, kung gusto mo talagang sumali, hindi naman imposible. Pagkasabi nun, kumuha si Jack ng badge sa mustard seed at nilagay sa mesa. Nagkatinginan sina Lorraine at Marth bago nila ibalik ang tingin sa badge. Kabanata 3889. Nakilala nila ang badge. Ito ang reward na nakuha ni Jack mula sa 7 Deaths Array. Ang badge ay humantong kay Jack sa Slaughter Hall at sa Killing Hall. Dapat ay sinundan nila ang badge sa susunod na lugar, ngunit si Jack ay nagkaroon ng ilang mga pagsasaalang-alang at hindi pumunta sa dulo. Itinuro ni Jack ang badge at sinabing, pagkatapos kumpletuhin ang Killing Hall, binigyan ako ng badge ng isang piraso ng impormasyon. Sinabi sa akin ng impormasyon ang tungkol sa ilang gamit ng badge. Kung gusto mong sumama sa akin sa Toman Battlefield, hindi ka ipapadala sa isang random na lugar kasama ako sa paligid. Agad namang inayos ni Lorraine ang katawan sa sinabi ni Jack. Ang kanyang mga mata ay napakalaki na halos matanggal sa kanilang mga saksakan. Hindi siya makapaniwala na ganito kapakinabang ang badge. Kung siya ay maaaring ipadala sa parehong lokasyon bilang Jack, pagkatapos ay dapat na siya ay ligtas hanggat hindi siya walang ingat at kung si Jack ay handang protektahan siya. Ang mga salita ni Jack ay tila nagpapahiwatig na si Jack ay handang protektahan siya, at handa pa siyang magkaroon ng isang tulad niya na hihilahin lamang si Jack pababa. Matapos isipin iyon, hindi maiwasan ni Lorraine na ma-curious. Hindi dapat magkaroon ng magandang impression si Jack sa kanya. Bago ito, hindi siya nagpigil sa kanyang mga salita at nasaktan pa si Jack. Dapat ay magpasalamat na siya na walang ginagawang masama si Jack sa kanya, pero pinuprotektahan pa nga siya ni Jack. Lumagpas iyon sa inaasahan ni Lorraine. Gayunpaman, ang mga tanong na iyon ay hindi mga tanong na maaari niyang itanong. Kung tutuusin, magiging ganap na katangahan kung magsalita siya. Kitang-kita ni Jack ang iniisip ni Lorraine. Ngumiti siya at sinabing, may mga bagay na gusto kong i-verify. You'll be useful if you come with me. Tumaas ang isang kilay ni Lorraine. Magiging kapaki-pakinabang kaya siya. Ano kayang silbi niya? Sa kanyang husay at sa kanyang hindi masyadong aktibong pag-iisip, matutuwa na siya kung gagawin niya iyon. Huwag magdulot ng gulo kay Jack. Ano kayang silbi niya? Maaaring nagpaplano si Jack na gamitin siya bilang kumpay ng kanyen kung kinakailangan. Sa pag-iisip tungkol doon, kinilig si Lorraine at nanigas ang kanyang ekspresyon. Kung titignan ang ekspresyon ni Lorraine, halata kay Jack kung ano ang iniisip ni Lorraine. Tumawa si Jack at nagpatuloy sa pagsasabing, huwag kang mag-alala, hindi kita ilalagay sa panganib. Kung isasama kita, natural na may sarili akong dahilan. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari mong piliin na huwag pumasok. Ang napili ay kay Lorraine. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Lorraine na siya ay nasa isang mahirap na lugar. Kumaibot ang kanyang mga labi, at nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagsalungat. Kahit na ganoon katagal siyang hindi nakakasalamuhan ni Jack, medyo alam ni Lorraine kung paano si Jack bilang tao. Si Jack ay hindi isang walang hiya na tao na nagmamalasakit lamang sa kanyang sariling mga benepisyo. Mayroon siyang mga prinsipyo at hindi isang maliit na tao. Siya ay may isang magandang karakter. Hanggat tiniyak ni Lorraine na kumilos sa loob ng kanyang mga hangganan, hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema. Tumingin si Marth kay Lorraine, kung wala kang tiwala kay Jack, edi wag ka na lang pumasok. Gusto mo lang pumasok dahil sa sarili mong curiosity. I think you should just forget about it with your skills. Kung ikukumpara kay Lorraine, mas maingat si Marth. Kahit sobrang curious din siya sa lahat, hindi niya ilalagay sa linya ang sarili niyang buhay. Napaawang ang labi ni Lorraine. Halos binatukan niya si Marth, ngunit walang kwenta ang pagtatalo sa sandaling iyon. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, tuluyang tumango si Lorraine, natural akong nagtitiwala sa iyo, kaya lang, hindi pa ako nakakapagdesisyon ngayon lang. Kung tutuusin, magiging delikado doon. Siguradong hindi naman aabot ng malaki ang aking kakayahan. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako. Papasok talaga ako. Ang unang antas ng lungsod ay kapareho ng pangalawang antas ng lungsod ng Violet City. Mayroon itong pangalan, ngunit dapat lamang itong malaman ng mga mandirigma na pumasok sa unang antas ng lungsod. Gayunpaman, salamat sa Toman Battlefield, ang pangalan ng unang antas ng lungsod ay kilala na ng lahat. Kabanata 3890. Napakasimple ng pangalan ng lungsod. Tinawag itong Darnia City. Ang Darnia City ay nasa gitna mismo ng Whirling World.
Ang lugar ay napuno ng totoong enerhiya. Pagpasok sa Darnia City, bahagyang maharangan ang kanyang paningin ng ambon ng totoong enerhiya. Napapaligiran din ang Darnia City ng ilang inn. Gayunpaman, malayo ang pagkakaiba nila sa mga inn sa Violet City. Mas kakaunti ang mga tao doon. Kung tutuusin, kakaunti pa nga ang nakakapasok sa Darnia City. Sa sandaling iyon, sa pinakamalaking inn, dalawang gwapong lalaki ang nakaupo sa harap ng bawat isa. Ang inn ay na-reserve na nilang dalawa. Maliban sa sarili nilang mga tauhan, walang mga tagalabas doon. Maliban na lamang kung ito ay isang mandirigma na tulad ni Jack na walang pakialam sa chismis, malalaman ng sino mang makakakita sa kanilang dalawa kung sino sila. Iyon ay dahil silang dalawa ay sobrang sikat. Panay ang usapan nila. Sila ay dalawang mandirigma na kayang tumayo sa top 5 nanograms buong Whirling World. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay si Seymour Flint. Samantala, ang lalaking nasa harapan niya na nakasuot ng violet na damit ay si Desmond Bain, na kapantay niya sa pangalan at kakayahan. Medyo magkakilala silang dalawa. Hindi man sila nasa iisang kampo at hindi magkakaibigan, nagtutulungan sila para sa kapakanan ng isa't isa. Nagkukwentuhan silang dalawa habang umiinom ng tsaa. Mahinahon na sabi ng boses ni Seymour, "Handa na ba ang lahat?" Desmond nodded. "Everything is going according to plan. Magtagumpay man tayo o hindi, magiging ganito ang lahat. Kahit na mabaigo tayo, dapat maging close tayo." Tumango si Seymour, na may kaunting pag-aalala, kahit na hindi pa talaga tayo nag-abala sa mga langgam na ito, ang sapat na mga langgam na natipon sa paligid ay magbabante pa rin sa ating buhay. Sa sandaling malantad ang bagay na ito, walang paraan na wala silang gagawin tungkol dito. Baka magsimula silang lumaban at magdulot sa atin ng kaguluhan. Umubo si Desmond at sinabing may disdain, they would dare fight back. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na gawin iyon? Gayunpaman, paano kung gawin nila? Susugod ba sila sa Darnia City? Lahat sila ay puro basura pa rin. Hindi man lang sila makapasok sa Darnia City. Kahit anong ingay nila, nasa Violet City sila. Higit pa rito, wala silang magagawa in the first place. Kung tutuusin, kahit saang syudad sila nagmula, ang mga restricted area ay sumasakop sa halos lahat ng espasyo. Wala nang maraming oras hanggang sa magsara ang Whirling World, tiyak na magsasara rin ang Whirling World, will stay in the worst, wala silang magagawa kahit na subukan nila. Tumango si Seymour, iyon ang pinakamagandang arrangement. Kahit na gusto ng mga tao na lumaban, wala silang magagawa sa mga pinagbabawal na lugar. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling umatake sila, labag sila sa mga patakaran ng Whirling World. Ano man ang dahilan nila o kung sino man sila, magiging abo ang sino mang gumawa noon. Kahit silang dalawa ay hindi maglalakas loob na hamanin ang mga alituntunin ng Whirling World. Desmond sneered, "The worst they can do is just curse and shout." Magiging parang show lang sila sa palengke. Magiging inis lang sila. Siyempre, hindi pa rin natin sila maririnig. They wouldn't even dare to bring up our names. I'll make sure people keep watch. Kung sino man ang humahamon sa ating dangal, sisiguraduhin nating magsisisi sila kahit na buhay pa sila. Kung ang kanilang pag-uusap ay narinig ng iba, tiyak na mag-uudyok ito ng matinding galit. Tiyak na, tulad ng sinabi ng mga regular na mandirigma, ang iba pang mga mandirigma ay wala sa paningin ng mga nakatayo sa tuktok. Malinaw nilang pinatay ang napakaraming mga inosenteng tao sa kanilang mga karumaldumal na pamamaraan, ngunit hindi man lang nila pinahintulutan ang sino man na campaign sila. Sa sandaling hinamon ng sino man ang kanilang dangal, sila ay tatarget hanggang sa sila ay mamatay. Inikat ni Seymour ang kanyang tasa ng tsaa, at ang halimuyak ng tsaa ay tumaas. Kalmado ang ekspresyon ni Seymour sa buong oras. Kahit gaano kaseryoso ang pinag-usapan nila, hindi siya nagpakita ng labis na emosyon. Parang hindi man lang sisimangot si Seymour kung babagsak na ang langit. Nasanay na si Desmond na ganyan ang kinikilos ni Seymour. Kung tutuusin, magkakilala na silang dalawa noon pa man. Kabanata 3871. Huminga ng malalim si Seymour habang humihigop ng tsaa, nakita mo na ba si Jack? Si Seymour ay nagsasanay sa pag-iisa kamakailan at nakalabas lamang noong nakaraang araw. Si Desmond ang nag-iimbestiga sa iba tungkol sa bagay na ito. Tumango si Desmond, napagmasdan ko na. Laking gulat ko sa pinanggalingan niya. Nagtataas ng kilay si Seymour. Si Desmond ay isang taong umasa sa kanyang talento upang maabot ang tuktok mula noong siya ay bata pa. Matatag siyang nasa top 3 nanograms Whirling World. Ang sino mang makapagsorpresa sa kanya ay hindi dapat isang simpleng tao. Hindi ipinagpaliban ni Desmond ang mga bagay-bagay. May kinuha siyang papel sa spatial ring niya at inilagay sa harap ni Seymour. Ang papel ay may maraming impormasyon tungkol kay Jack. Kasama dito ang katotohanan na si Jack ay nagmula sa Hestia Continent at kung ano ang ranggo ng Hestia Continent.
Mayroon din itong detalyadong listahan ng mga kalaban na kinaharap ni Jack. Marami siyang mga kaaway, ngunit ang lahat ng mga kaaway na lumaban sa kanya ay natapos na may masamang kahihinatnan. Matapos tingnan iyon, maging si Seymour ay hindi manatiling kalmado. Ang isang tao na maaaring kapareho niya ay mula talaga sa isang basurang lugar tulad ng Hestia Continent. Ang tanging espesyal sa kontinente ng Hestia ay ang katotohanan na ito ay nabuklad ng espesyal na enerhiya 10,000 taon na ang nakalilipas. Walang makapasok, at ang mga nasa loob ay hindi rin makalabas. Ito ay karaniwang pinutol sila mula sa iba pang mga mundo. Kasabay nito, dahil sa selyong iyon kaya ang mga mandirigma ng Hestia Continent ay nahulog ng napakalayo sa iba pang mga mundo. Ang kontinente ng Hestia ay nireranggo sa gitna ng mga mundo ng ikatlong baitang sa nakaraan, ngunit sila ang mga pinakaibabang tagapagpakain sa puntong ito. Maliban sa pagiging isang espesyal na exception ni Jack, ang iba pang mga mandirigma mula sa kontinente ng Hestia ay lahat ay natigil sa antas ng 7 lungsod. Kahit na ang mga nakapasok sa antas na 7 lungsod ay kabilang na sa pinakamalakas sa kontinente ng Hestia. Ang isang lugar na kasing liit niyan ay isang bagay na hindi man lang sila mag-abala sa pagbabalik tanaw. Gayunpaman, ganap na silang nakatutok dito ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Seymour at sinabing, "So how do you plan on dealing with this guy? Kailan mo siya papatayin?" Matapos imbestigahan ang background ni Jack, naging mas madali ang mga bagay. Kahit na si Jack ay hindi kapani-pani walang talino at malakas, wala siyang matibay na background. Ibig sabihin isa lang siyang lobo. Ang pag-alis sa kanya ay mangangailangan ng ilang pagsisikap, at maaaring kailanganin pa nilang kumilos, ngunit hindi ito masyadong problema. Pagkatapos ng lahat, sa oras na siya ay mamatay, walang sino man ang maghihiganti para sa kanya. Sa isang lugar tulad ng Hestia Continent, kahit na hindi ito nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo, maaari itong maalis kapag umalis sila sa Whirling World sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng ilang eksperto. Ito ay natural na hindi isang bagay na kailangan nilang alalahanin. Tumaas ang isang kilay ni Desmond at seryoso itong nag-isip, hindi pa natin mahawakan ang lalaking ito. Kung tutuusin, hindi tayo makakaalis sa lugar na ito ngayon para masiguradong magiging maayos ang lahat. Kailangan nating magpakita sa sarili natin kung papatayin natin ang taong ito. Kung hindi, kung magkamali at mapansin ng lalaking ito, magiging lubhang mahirap ang mga bagay-bagay. Kabanata 3872. Sa pagkakataong ito, kahit si Desmond ay kailangang lumahok ng magbukas ang Toman battlefield upang maiwasan ang anumang problema. Kinailangan ding sumali ni Seymour. Wala nang iba pang mas mahalaga kaysa doon, at ang lahat ay kailangang itulak pabalik. Hindi nila kayang harapin ng dalawa si Jack. Tumaas ang isang kilay ni Desmond, hayaan mo siyang maging masaya kahit ilang araw pa. Kapag ginawa na namin ang aming paglipat, patay na siya. Napakaraming mapagkukunan lamang sa itaas. Para sa kapakanan ng mga mapagkukunang iyon, dumanas sila ng kaunting problema kahit na kailangang isakripisyo ang ilang mga bagay. Kahit na hindi pa nila nakilala ang lalaki, masasabi pa rin nila kung ano ang mangyayari kung hindi nila ito haharapin. Hanggat siya ay isang ordinaryong tao, tiyak na mapupunta siya sa pakikipaglaban para sa mga mapagkukunan sa tuktok kasama nila. Hindi nila matiis na may biglang dumating para kumuha ng piraso ng lahat ng resources na pinagsikapan nilang makuha. Kung talagang hahayaan nila siyang gawin ang gusto niya, magduruses sila ng husto, kaya hindi nila hahayaang mangyari iyon. Nakakunot ang noo na sabi ni Seymour, mukhang madali ang planong ibinibigay sa amin, at dapat maging maayos hanggat naaayon sa plano. Kailangan lang nating siguraduhing may assign natin ng mabuti ang manpower, then things should go perfectly. However, it's just the surface, it's obviously going to be something laborious. Habang sinasabi niya iyon, madilim ang mukha ni Seymour. Bumantong hininga si Desmond habang walang magawang umiling, masisisimulang kami sa pagiging malas. Tutal, ito ay ganap na random. Maaaring hindi namin kailangang gumamit ng totoong enerhiya upang mapanatili ang array, ngunit kami pa rin. Kailangang maglagay ng maraming pagsisikap. Kung hindi tayo mag-iingat at may mangyayari, tiyak na marami tayong reklamo. Matapos isipin iyon, nagsimulang magalit si Desmond. Nang italaga nila ang mga gawain, ang ilang mandirigma na nakatayo sa tuktok ay nagpasya na random na italaga ang mga gawain sa pamamagitan ng pagguhit ng palabunutan. Pagkatapos, ang lahat ay magiging swerte, at walang sino man ang kailangang makipaglaban sa anumang bagay. Matapos mabunot ang mga palabunutan, nakuha ni Desmond at Seymour ang Toman battlefield. Ang iba ay nakakuha ng iba't ibang mga gawain, ngunit ang Toman battlefield ay isa sa mga mas mahirap na gawain. Mukha itong simple, kailangan lamang na maglaan ng kanilang lakas tao at magpakilos kapag kinakailangan. Gayunpaman, mayroong maraming puwang para sa mga problema na mangyari.
Kailangan nilang maging maingat sa lahat ng sandali. Maaaring kailanganin pa nilang personal na lumapit sa mahahalagang sandali. Kung may nangyaring masama, maaari silang magdusa. Sa oras na iyon, ang iba pang mga mandirigma ay may masayang hitsura sa kanilang mga mukha nang makita nila na sina Desmond at Seymour ay nakuha ang Toman battlefield. Tinukso nila sina Desmond at Seymour, sinabi na ang dalawa sa kanila ay kailangan lamang na magpakilos sa mga huling sandali, habang kailangan nilang magsikap na lumaban. Nang marinig niya iyon ay halos magmura na si Desmond sa lahat. Malinaw na sila ang may pinakamahirap na gawain, at lahat ng iba ay kumikilos na parang sila ang pinakamadali. Hindi sila tanga, natural na naiintindihan nila na kinukutya sila. Gayunpaman, hindi siya isang taong nagreklamo, gayon din si Seymour. Nanatili lang silang malamig na tingin sa kanilang mukha, na parang wala silang narinig. Gayunpaman, habang iniisip nila ito, lalo silang nagagalit. Nakita ni Seymour ang pag-asim ng mukha ni Desmond at bahagyang tumawa, ayos lang, wala na tayong magagawa. Ano pa ba ang silbi ng magalit? Mas mabuting mag-focus sa gawain at siguraduhing walang mangyayaring masama. Ito ay magliligtas sa atin sa maraming problema sa hinaharap. Kabanata 3873. Tumanggo si Desmond. Tulad ng sinabi ni Seymour, kailangan nilang tanggapin ang mga bagay kung ano sila. Bumantong hininga si Desmond, at may biglang naisip sa kanyang isipan. Tumangala siya at malamig na sinabi, napaka-posible na mag-sign up si Jack para sa Toman battlefield. Pagkasabi noon ay biglang nagkaroon ng hindi mapakali si Desmond sa kanyang puso. Bumilis ng ilang tibok ang puso niya. Nagtaas ng kilay si Seymour bago niya naisip ang sinabi ni Desmond. Bahagya siyang tumango, tama ka. Nasa Violet City siya ngayon. Kumalat na ang balitang ito sa buong whirling world. Kung wala siyang urgent na gagawin, siguradong magsa-sign up siya. Sa sandaling sinabi iyon, tuluyan ng nagdilim ang mukha ni Desmond. Talagang nakalimutan nilang dalawa ang tungkol sa isang napakahalagang bagay. Ang Toman battlefield ay hindi lamang nakakaakit ng atensyon ng mga regular na mandirigma, kundi pati na rin sa mga mas malakas. Kahit na ang isang taong nakatayo sa tuktok na tulad ni Jack ay malamang na matutukso rin. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa isang hari ng demonyo ay magbubunga sa mga tao ng isang piraso ng lilang ginto na normal, o kahit na dalawa. Ang isang mandirigma na nakatayo sa tuktok ay kayang harapin ang mga demonyong hari ng mag-isa. Kung nagsimula siya ng pagpatay sa Toman battlefield, malamang na makakapatay siya ng 2 o 3 dosenang hari ng demonyo sa loob ng 7 araw. Ang iba ay maaaring tumalikod at tumakbo kung makatagpo sila ng alinman sa mga hari ng demonyo, ngunit tiyak na hindi gagawin ni Jack. Para sa kanya, ang mga demonyong hari ay mga piraso lamang ng lilang ginto. Sa pag-iisip tungkol dito, nagdikit ang ngipin ni Desmond sa pagkadismaya. Sa palagay ko mayroong isang napakagandang pagkakataon na siya ay mag-sign up. Sa kanya sa paligid, kaming dalawa ang mahihira. Kahit na hindi pa namin siya nakalamera tanghali, nakikinig lamang sa mga ulat ay gumagawa ng kanyang pangkalahatang antas ng kasanayan. Kung lalaban ko siya mag-isa, ito ay maging isang labanan. Panipi. Dapat kaya nating talunin siya kung magtutulungan tayo, ngunit ang mga mandirigma sa tuktok ay magkakaroon ng mga paraan upang protektahan ang kanilang sarili. Kung hindi tayo mag-iingat at makakatakas siya, ang mga bagay ay magiging napakahirap. Nagdilim ang mukha nilang dalawa habang pinag-uusapan ito. Dahan-dahan nilang napagtanto na ito ay hindi lamang isang napakahirap na bagay, ngunit isang bagay din na puno ng maraming mga variable. Si Jack ay hindi kapani-paniwalang magulo. Nais nilang makipag-ayos kaagad sa kanya, ngunit wala silang sapat na oras, at wala rin silang tamang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, hindi nila masabi kung nasaan si Jack sa sandaling iyon. Kung sumali si Jack sa Toman battlefield, kung gayon siya ang magiging pinakamalaking variable. Huminga ng malalim si Seymour at sinabing, we have to plan for him beforehand. Kinaumagahan, dinala ni Jack si Lorraine sa lugar para mag-sign up para sa Toman battlefield. Ang bawat solong lungsod ay may espesyal na array at pag-set up ng registration point kapag binuksan ang Toman battlefield. Ang lugar ng pag-sign up ng Violet City ay nasa timog kanlurang bahagi ng lungsod. Nang makarating doon sina Jack at Lorraine, mahigit 10,000 tao na ang naroon. Simula nang pumasok sila sa Whirling World, ang pinaka-nakikita nila ay ang iba pang mandirigma. Madaling makita ang libu-libong mandirigma na nagtitipon sa mas mababang antas ng mga lungsod. Gayunpaman, mayroon lamang 10,000 tao doon. Bigla nilang naramdaman na kakaunti lang ang tao. Gayunpaman, ang pag-iisip ay parang isang biro kay Lorraine. Wala sila sa mababang antas ng lungsod. Ang mga mandirigma na nagtipon-tipon sa Violet City ay pawang mga elite, maliban sa iilan na pinalad na may tumulong sa kanila. Kabanata 3874.
Ang sino mang pumasok sa Violet City ay kailangang makapasa sa Violet 7 Deaths Array. Iyon lang sana ang huminto sa karamihan ng mga mandirigma. Ang katotohanan na ang 10,000 tao ay natipon doon ay medyo isang malaking bilang. Marami sa kanila ay sabik na nagtungo upang mag-sign up, isinulat ang kanilang mga pangalan sa Punonibik bago sila mabilis na tumapak sa hanay ng paglipat, naghihintay na may padala sa Toman Battlefield. Medyo excited silang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, hanggat sila ay gumagalaw ng maingat, ang Tornan Battlefield ay isang lugar na tiyak na maaari silang kumita. Matapos patayin ang mga demonyo, hindi tiyak kung gaano kalaki ang reward na makukuha nila. Kung sila ay sapat na swerte, posibleng makakuha ng milyon-milyon mula sa isang berdeng demonyo lamang. Iyon ay magiging isang kumpletong jackpot. Ang 1,000,000 espiritong kristal ay hindi gaanong para sa mga mandirigma sa tuktok o higit sa karaniwang mga mandirigma. Gayunpaman, para sa karamihan ng mga regular na mandirigma, ito ay isang ganap na kakaibang bagay. Ang 1,000,000 espiritong kristal ay sapat na para sa mga mapagkukunan na maaaring magdala sa kanila sa isang bagong antas. Mayroong ilang mga mandirigma doon na umaasa na mapalad. Sa pagtingin sa mga ekspresyon ng lahat, napabuntong hininga na lamang si Lorraine, novel drama. Kung hindi sinabi ni Jack sa kanya, isa na siya sa kanila, nangangarap na katulad ng iba. Gayunpaman, lahat sila ay nahulog sa isang bitag. Huminga ng malalim si Lorraine bago siya mahinahong sinabi, kapag nalaman ito ng lahat ng mga mandirigma, lalaban sila. Kung gusto nilang makakuha ng mas maraming heartblood, kailangan nilang gumamit ng malupit na paraan para pahirapan ang isang tao. Siguradong malaking buhay ang aabutin ng plot na ito. Kapag lumabas ang balita, kahit na ang mga regular na mandirigma ay magagalit dito. Malaki ang magiging backlash. Siguradong magbabayad ang mga mandirigmang nasa taas. Habang sinasabi niya iyon, nagdikit ang ngipin ni Lorraine, halos sinisichit ang mga salita. Halata kung gaano siya galit. Lumingon si Jack kay Lorraine at sinabing, masyado kang simple ang iniisip mo. Sa tingin mo ba hindi nila naisip iyon? Handa na sila. At saka, kahit gaano pa kalala ang backlash, hindi sila ang mamamatay. Hindi rin sila malalagay sa malaking panganib. Ano ang kaunting kawalan kumpara sa mga pabuya ng Radiant Hall? Nanlamig ang puso ni Lorraine nang bigla siyang lumingon kay Jack. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya mabuo ang mga salita. Tama si Jack. Ano ang magagawa ng mga regular na mandirigma kahit na lumaban sila? Hindi sila makapasok sa isang antas ng isang lungsod. Kahit na ang Toman Battlefield ay isang hamon mula sa isang antas ng isang lungsod, sila ay ibabalik pagkatapos nilang makumplito ang hamon. Hindi sila ipapadala sa Toman Battlefield, ngunit kung saan sila orihinal na naruroon. Ibig sabihin nandyan lang sila para sa isang hamon. Walang paraan na makapasok sila sa isang antas ng lungsod. Kung nais nilang pumasok sa isang antas ng isang lungsod, kailangan nilang magkaroon ng sapat na talento at kapangyarihan. Iyon lang ang huminto sa halos lahat ng mga mandirigma. Ang mga naiwan ay malinaw na katapat ng mga nakatayo sa taas. Pareho sila ng layunin, at wala silang pakialam sa buhay ng mga regular na mandirigma. Madirama pa nga nila na ito ay ganap na makatwiran para sa ilang tao lamang ang mamatay. Lalong nagalit si Lorraine habang iniisip iyon, at hindi niya maiwasang maikuyam ang kanyang kamao. Gayunpaman, alam niya na ang galit ay limitado lamang sa kanyang puso. Sa kanyang husay, hindi man lang niya magawang makati ang mga mandirigmang iyon sa tuktok, pabayaan na magbayad ng isang presyo. Tinapik ni Jack ang balikat ni Lorraine, dapat mong ihinto ang pangangarap, walang kabuluhan pa rin. Pansinin lamang kung ano ang nasa harap mo. Kabanata 3895. Tumango si Lorraine, hindi na iyon iniisip. Sa sandaling iyon, nagsuot si Jack ng isang detalyadong pagbabalat kayo. Hanggat hindi siya umaatake, hindi siya makikilala. Si Lorraine ay mas simple, nagsuot lang siya ng maskara. Sa maskarang iyon, walang makakakita sa kanyang hitsura. Sabay silang dalawa na pumila at nag-sign up pagkatapos ng isang oras pagkatapos ay tumungo sa transfer array. Ito ang pinakamalaking transfer array na nakita ni Jack. Kasing laki ito ng lawa. Hindi magiging problema para sa libu-libong mga tao na mapunta dito. Ang dalawa sa kanila ay hindi maaga, ngunit hindi rin huli. Napilitan silang tumayo sa labas, at doon nakita ni Jack ang isang pamilyar na mukha. Iyon ang lalaking parisukat ang mukha na nakita nila sa inn. Sa pagkakataong iyon, tumakaway ang kamay sa isang tao ng lalaking kwadrado ang mukha. Tumingin sina Jack at Lorraine kung saan siya nakatingin at nakita ang lalaking may unibrow sa karamihan. Ang lalaking may unibrow ay may hindi kapani-pani walang mapait na tingin sa kanyang mukha. Mukha siyang hindi kapani-pani walang nagkakasalungatan dahil halata sa kanyang mukha ang kawalan ng kakayahan at awa. Pareho nilang nakita ang lahat ng nangyari sa inn. Bukod doon, nahulaan na nilang dalawa kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena.
Natural na naiintindihan nila kung gaano kawalang magawa ang lalaking may unibrow. Sumigaw ang lalaking kwadrado ang mukha, huwag kang mag-alala. Magiging ayos lang ako. Sisiguraduhin kong maging maingat. Hindi ako kikilos ng walang ingat. Panipi. Napakunot ang noo ng lalaking may unibrow. Mapait ang mukha niya. Ibinuko niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumabas sa huli. Tumanggaw lang siya, tanda na narinig niya ang sinabi. Walang magawang umiling si Lorraine. Bulong niya kay Jack, naiintindihan ko kung bakit ang lalaking iyon ay pilit na sumama. Tumaas ang isang kilay ni Jack, nakatingin kay Lorraine na nagtataka. Sinabi ni Lorraine na may malungkot na ekspresyon, ang mga mandirigmang tulad natin na hindi pa talaga nakakatuntong sa kaharian ng pagiging malakas, laging may mentalidad na subukang magpaswerte. Hindi namin hahayaan ang anumang mga pagkakataon, at magpatuloy tayo maliban kung may mangyayari na mali. Kahit alam natin kung gaano ito kadelikado, kailangan pa rin nating bigyan ng pagkakataon ang ating sarili sa kabila nito para sa mag-improve tayo. Panipi. Habang sinasabi niya iyon, mapait na ngumiti si Lorraine, sinabi pagkatapos ng isang pause, iyan ang malungkot na bagay tungkol sa pagiging mahina. Bago dumating sa whirling world, lahat tayo ay itinuturing na may talento sa kani-kanilang mundo. Kung tutuusin, may limitadong bilang ng mga henyo sa anumang naibigay na mundo. Pinalaki din kami ng papuri at paghanga sa paligid namin. Pumasok kami sa whirling world sa ilalim ng pag-asa ng lahat ng aming mga nakatatanda. Gayunpaman, pagdating namin dito, ito ay ibang-iba. May mga henyo sa lahat ng dako. Natapos kami sa pagitan ng mga regular na mandirigma at higit sa mga average na. Napakahirap tanggapin, kaya't lahat tayo ay nawala ng isip. Malinaw na alam natin na may mali, ngunit hindi namin nais na ibigay ito sa lahat. Sa pag-iisip tungkol doon, si Lorraine ay nagkaroon ng melancholic look sa kanyang mukha. Tumanggaw si Jack. Naiintindihan niya ang masalimuot na damdamin ni Lorraine. Ang panganib ay palaging umiiral sa tabi ng pagkakataon, ngunit ang mga mandirigmang naruroon ay magkakaroon. Nahuhulog sa panganib sa kalaunan kung sila ay kumilos ng walang ingat. Kahit naiintindihan niya ang nararamdaman ni Lorraine, hindi iyon magandang dahilan para mawalan ng kontrol sa sarili nilang kapalaran. Sa isang mundo kung saan ang pinakamalakas ang namuno, ang isa ay magkakaroon lamang ng mas maraming pagkakataon kung sila ay mabubuhay. Kabanata 3896. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkatapos ng 4 na oras, lahat ng mga mandirigma na nag-sign up ay tumuntong sa hanay ng paglipat. Isang lilang liwanag ang sumikat sa ilalim ng kanilang mga paa, at nagsimulang masira ang espasyo. Na-activate na ang transfer array. Habang walang nakakapansin, inilagay ni Jack ang kanyang tunay na enerhiya sa walang pangalan na badge. Lumiwanag agad ang badge. Namuo ang liwanag sa manipis na linya at dahan-daang umikot kay Lorraine. Sa huling sandali, palibutan ng ilaw ng transfer array ang lahat ng paisa-isa, na magpapadala sa lahat sa ibang lugar. Gayunpaman, sa manipis na linyang iyon, sinundan ni Lorraine si Jack sa buong panahon. Makalipas ang 15 minuto, sa wakas ay naayos na ang magulong espasyo. Nang maging matatag ang tanawin, muling natagpuan nilang dalawa ang kanilang mga sarili na nakatayo sa matibay na lupa. Parang kulay abo at baog ang paligid nila. Kahit may ilog at kabundukan sa harapan, parang wala itong buhay. Pagtingin sa itaas, walang asul na langit o puting ulap, kulay abong fog lang ang naroon. Para silang maitim na ulap na nagkalat, lumulutang sa hangin. Napalunok si Lorraine nang hindi namamalayan, naramdaman niyang nanigas ang kanyang katawan. Nasa paanan sila ng isang burol. May ilang maiikling puno na kakaunti ang nagkalat sa paligid ng lugar. Palagi nilang maririnig ang huni ng mga ibon. Gayunpaman, nang marinig nila iyon, nanginginig lang si Lorraine ng may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang katawan. Bumantong hininga siya at matigas na sinabi, Jack, may ilang mga hayop, at may tubig at kahit ilang mga puno. Ito ay may mas maraming buhay kumpara sa Chaos City, ngunit pakiramdam ko ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Chaos. Lungsod. Kitang-kita nila ang mga palatandaan ng buhay sa kanilang paligid. Kahit na hindi ito pumuputok, mas maganda pa rin ito kaysa sa Chaos City. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang lahat kay Lorraine. Kung wala si Jack sa tabi niya, kinilig na siya. Tahimik na pinag-aaralan ni Jack ang kanyang paligid. Nagtaas siya ng kilay at sinabing, iyon ay dahil ang hangin ng kamatayan dito ay mas makapal kaysa sa Chaos City. Ito ay hindi lamang napuno ng mamamatay tao at malamig na enerhiya, ito ay puno rin ng lahat ng uri ng magulong daloy ng enerhiya. Dapat ay walang anumang buhay dito, ngunit mayroon, kaya ito ay hindi kapani-pani walang off. Same time na tumanggo si Lorraine, ginaising siya ni Jack. Ang hindi komportable na pakiramdam na iyon ay nagmula sa kamalian ng lahat. Lahat ng nasa paligid nila ay naramdamang mali.
Ang lahat ng ito ay hindi kapani-paniwalang kakaiba na naging sanhi ng kanyang panginginig. Tinapik ni Jack ang balikat ni Lorraine, let's determine our direction first. After that, he'll head to the center. Tiningnan mo na ba ang hiniling ko sa iyo? Tumanggaw si Lorraine, tinanong ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi lilito ang mga hari ng demonyo sa mga panlabas na rehiyon. Magmadali man tayo, hindi natin mahahanap kung saan mas aktibo ang mga hari ng demonyo. Pagkatapos lamang lumiit ng 3 beses ang larangan ng digmaan, na ikatlong araw, makakahanap na tayo ng mga pugad ng mga hari ng demonyo. Pagkasabi niyo ay napaawang ang labi ni Lorraine. Nagkaroon lang ng sobrang agwat sa pagitan ng mga tao. Para sa mga mandirigmang tulad niya, ang pagtingin sa kung nasaan ang mga demonyong hari ay upang maiwasan ang pagkatisod sa kanila, para sa panganib na magkawatak-watek. Gayunpaman, si Jack ay naghahanap ng mga demonyong hari dahil gusto niyang punatin ang mga demonyong hari para sa mga gantimpala. Sumimangot si Jack, kailangan nating hintayin ang ikatlong araw. Mukhang hindi sulit ang pag-aaksaya ng oras natin sa paglipat. Ang larangan ng digmaan ay lumiliit pa rin habang tumatagal, at lahat ng nabubuhay pa ay magagalaw. Gagamitin natin ang oras para sa mas maliliit na demonyo noon. May halaga pa rin sila. Kabanata 3897. Matapos marinig ang sinabi, naningkit ang mga mata ni Lorraine. Kung may makarinig man yan, magugulat sila na hindi sila makapagsalita. Sa kanilang mga mata, ang mga kakaibang demonyo at pulang-pula na mga demonyo ay mahirap nang harapin. Ang mga regular na mandirigma ay kailangan pang ang bumuo ng mga koponan upang makayanin sila. Gayunpaman, ang 3 uri ng demonyo ay maliit sa mata ni Jack. Pakiramdam ni Jack ay halos hindi sila katumbas ng halaga. Kung hindi alam ni Lorraine ang husay ni Jack, iisipin niyang isang ganap na mayabang si Jack. Medyo malas sila, ngunit ipinadala sila sa pinakadulo ng lugar. Matapos matukoy ng dalawa ang kanilang lokasyon, naglakad sila pasulong ng humigit kumulang 2 oras. Wala man lang silang nakitang berdeng demonyo, pati na ang pulang-pula o kakaiba. Nagtaka pa silang dalawa kung nasa Toman battlefield ba talaga sila. Maging si Lorraine ay medyo nabalisa. Naglakad silang dalawa sa ilang mababaw na tubig, at may walang katapusang bukid sa harapan nila. Mayroong iba't ibang uri ng pag-ulan doon. Nilampasan nila ang mga ilog at kagubatan, ngunit maliban sa mga tunog ng ilang mga ibon at surot, wala silang nakita ni isang buhay na bagay. Habang nag-iisip ang dalawa sa mga bagay-bagay, may ilang figure na biglang lumitaw. Agad namang nakaalerto si Lorraine. Nilinggan niya si Jack at agad na binaliwala ang paniwala. Masyado talaga siyang balisa. Mula ng random na inilaan ng 7 Deaths Array ang kanilang mga kasamahan sa koponan, at salamat sa kanyang mga salungatan kay Jack, hindi siya nakagalaw ng malaya. Nahiwalay na siya sa mga kapwa niya alagad. Kailangan pa niyang magpalipat-lipat sa kanila bago ito, ngunit anuman ang mangyari, ang kanyang mga kapwa alagad ay walang halaga kumpara kay Jack. Kahit na mas malakas sila kay Lorraine, hindi sila ganoon kalakas. Over-average lang sila at parang langgam sa harap ni Jack. Sa bawat oras, lagi silang naka-full alert kapag pumunta sila saan man mapanganib. Kung tutuusin, napakaraming malalakas na mandirigma sa Whirling World. Kung hindi sila mag-iingat, mauuwi ito sa kapahamakan. Gayunpaman, hindi niya kailangang matakot ng ganoon sa sandaling iyon. Si Jack ay parang isang malaking tagapag-alaga. Hanggat sinisigurado niyang aasa siya kay Jack, walang sorpresa. Mabilis na tumakbo ang mga figure patungo kay Jack. Nagtaas ng kilay si Lorraine bago siya nagsabi, I think these people are probably trying to form a team with me. Karamihan sa mga mandirigma na pumasok sa Toman battlefield ay mga regular na mandirigma, ang ilan sa kanila ay halos hindi maituturing na iyon. Kung gusto nilang pumatay ng anumang mataas na antas ng mga demonyo, kailangan nilang bumuo ng mga koponan. Kahit na kailangan nilang hatiin ang mga gantimpala, masisiguro nila ang kanilang sariling kaligtasan. Kabuuang 4 sa kanila ang dumating. Habang lumiliit ang distansya, kitang-kita ni Lorraine ang hitsura nila. Nang makita niya ang mga ito ay agad na natigilan si Lorraine. Natigilan din silang 4. Gayunpaman, mabilis silang nagsimulang magmukhang magkaiba. May masayang ngiti sa kanilang mga mukha, nagkataon lang. Isang buwan na kitang hinahanap at ang iyong kapwa-disipulo. Akala ko hindi na kita mahahanap, pero hindi ako makapaniwala na magkikita kita dito. Makakatipid ito ng oras. Hindi ko na kailangang subukan at tuksuhin ka palabas sa mga pinagbabawal na lugar. Malamig na nakatingin kay Lorraine ang mga mandirigma sa harapan habang nagsasalita ito. Naninigas ang bibig ni Lorraine habang kinakagat ang mga ngipin, tayos. Don't talk like you're all that strong. Alam na alam ko kung anong level ka na. Kung tayong dalawa lang ang mag-aaway, baka hindi mo ako matalo. Kabanata 3878. Halatang nagalit si Tayo sa sinabi. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, brat.
May mga mata ka ba? Pinagtatalunan mo pa ako. Ayos lang, pagsisihan mo agad. Lahat ng lalaking ito sa likod ko ay kapwa ko disipulo. Ang swerte ko talaga. Pagkatapos kong ipadala sa isolated space, nahanap ko sila ng napakabilis. Lumapit ako dahil gusto kong hilingin sa ilang estranghero na sumama sa amin sa pangangaso ng mga demonyo, ngunit hindi ako makapaniwala na nakilala kita sa halip. Nag-usap silang dalawa, at halos nahulaan ni Jack ang kanilang relasyon. Nag-aalala pa rin si Lorraine kay Jack. Wala man lang siyang nagawa para kay Jack, pero nakagawa na siya ng gulo. Kung siya si Jack, siguradong hindi siya matutuwa sa sitwasyon. Sinubukan ni Lorraine na tingnan ang ekspresyon ni Jack, ngunit nanatiling kalmado si Jack. Mahirap magsabi ng kahit ano mula rito, na lalong nagpanik sa kanya. Kung mas walang emosyon si Jack, mas mahirap matukoy kung ano ang iniisip ni Jack. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jack sa mahinang boses, magkakilala kayo. Natural na alam na ni Jack na mayroon sila, at alam na mayroon din silang ilang mga nakaraang salungatan. Sinabi lang niya iyon para bigyan ng pagkakataon si Lorraine na magpaliwanag. Hindi tanga si Lorraine, natural na naintindihan niya ang ibig sabihin ni Jack. Mabilis niyang sinubukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay ng simple, bago ako pumasok sa whirling world, nakilala ko ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi kami mula sa parehong mundo, ngunit nauwi pa rin kami sa ilang mga salungatan dahil sa ilang mga kadahilanan ng kompetisyon. Pagkatapos nito, ang aking mga kapwa-disipulo ay nauwi sa salungatan sa amin dahil kami ay nag-aaway ng mga gintong susi sa Chaos City. Mas masahol pa ang mga iyon kaysa sa mga kapwa ko disciples, at halos napilayan ang kamay ni Tayos. May mas bata pa siyang disipulo na tinatawag na Kayden. Ang husay ng lalaking iyon ay nasa antas ko. Noon, may bentahe kami sa numero, at si Kayden ay nasugatan ng husto sa akin. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalipas, kaya dapat ay naka-recover na siya. Tumango si Jack. Nagkaroon ng patuloy na mga away sa Chaos City. Sa pangakit ng mga kayamanan na maaaring makuha, medyo marami na ang namatay sa lungsod noon. Ang salungatan at kamatayan ang naging pangunahing sa Chaos City. Hindi kilala ni Lorraine ang dalawa pang nasa likod ni Kayden at Tayos. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa pag-atake nilang apat sa huli. Kung tutuusin, lahat sila ay kapwa-alagad. Si Tayos at ang iba ay galit na nakatingin kay Lorraine, gustong punitin si Lorraine. Napabuntong hininga na lang si Lorraine bago tumingin kay Jack. Takot na takot siya na hindi ito abalahin ni Jack. Kung tutuusin, siya ang dahilan ng lahat ng ito, kahit na wala silang magagawa sa pagkikitang ito ng pagkakataon. Habang nagdadasal si Lorraine na tulungan siya ni Jack, biglang sinabi ni Tayos, isang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo. Sa palagay ko kayong dalawa ay bahagi ng iisang koponan. Dahil iyon ang kaso, haharapin din kita. Kung tutuusin, magdudulot lamang ito ng gulo kapag may nabalitaan. Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang katabi mo. Hindi ka mamamatay kung hindi mo siya kasama. Kapag nasa impyerno ka, huwag mong kalimutan na namatay ka dahil sa kanya. Pagkasabi noon ay agad na tinakpan ni Lorraine ang kanyang bibig. Baka sa mga mata niya ang excitement. Tinulungan siya ng tanggang iyon sa tamang panahon. Talagang napagdesisyonan niyang atakihin si Jack. Kung hindi sinabi ni Tayos ang lahat ng iyon, kailangan niyang magmakaawa kay Jack, ngunit hindi na kailangan sa sandaling iyon. Ito ay talagang isang hanggal na bagay na ginawa. Halos matawa si Lorraine ng mga sandaling iyon. Pagtingin sa mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni Lorraine, natigilan silang tatlo. Yung tipong masaya ang pakiramdam. Nabaliw ba siya? Kabanata 3899. Kumunat ang noo ni Tayos, Brat, ano ba ang kinikilos mo ng sobrang saya? Sa tingin mo ba ay magagawa mong tumindig sa aming apat ng ikaw lang at isang mandirigma mula sa ikatlong baitang ng mundo? Pagkatapos noon, huminto siya saglit bago siya tumawa ng malamig, talagang nahuhulog ka pa. Kahit na bumuo ka ng grupo kasama ang iba para pumatay ng mga demonyo, dapat ay pumili ka ng isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Karamihan sa mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay puro basura. Sa pagkakataong ito, ang Toman Battlefield ay bukas para sa lahat sa Whirling World kaya kahit sinong tanga ay maaaring sumali. Sadya ka lang nagpasya na makipagtambalan sa isang mandirigma mula sa isang ikatlong baitang mundo, ngunit hindi niya kayang talunin ang isang utusan. Ang mga salitang iyon ay nakatarget lahat kay Jack, karaniwang inilalarawan si Jack bilang ganap na walang silbi. Hindi na siya nag-abalang itago ang panunuya sa kanyang boses. Matapos marinig ni Lorraine ang lahat ng iyon, hindi niya napigilan ang sarili sa pagtawa. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito na nanunuya at tumatawa kay Jack ay ganap na walang paggalang kay Jack. Siya ay hindi kailanman maglakas loob na gawin iyon, ngunit ang taong ito ay talagang nakakatuwa. Namula ang mukha ni Lorraine habang pinipigilan ang pagtawa.
Naninigas ang mga labi ni Tayos, na pagtantong may mali kay Lorraine. Baka may kakaiba. Gayunpaman, gaano man niya ito iniisip, hindi niya maisip kung ano ang mali. Pakiramdam niya ay tila sinusubukan lang silang takutin ni Tayos, pinapakita ang ekspresyong iyon para lituhin silang apat. Kung iyon ang kaso, kung gayon ito ay magiging mas madaling maunawaan. Huminga ng malalim si Tayos, huwag mong isipin na matatakot kami dahil lang sa ginagawa mong ganito. Kahit anong mangyari ngayon, hindi ka makakataka sa pagkakahawak namin. Gayunpaman, kung luluhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, kakayanin ko ito para mas mabilis kang mamatay. Tumaas ang isang kilay ni Lorraine at malamig na sinabi, sino ka sa tingin mo, humihiling sa akin na magmakaawa sa iyo ng ganyan? Tandaan mo ang sinabi mo. Malalaman mo na agad kung sino ang dapat na humihingi ng awa. Nakakunot ang noo ni Tayos habang malamig na nakatingin kay Lorraine. Ilang beses niyang tinaya si Lorraine, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang napabuti ka ng labis na matatag ka na sa gitna ng malakas ngayon? Paano kung ganoon nga ang nangyari? Kahit na above average warrior na si Lorraine, malamang nasa tail end pa rin siya ng mga nasa ganoong level. Maaaring hindi above average ang apat sa kanila, pero kung magtutulungan sila, hindi pa rin makakalaban si Lorraine kahit gaano pa siya nag-improve. Matapos pag-isipan iyon, tumingin muli si Tayos kay Jack. Sa sandaling iyon, nagbago na si Jack ng kanyang hitsura, naglagay ng isang gwapong hitsura. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang ordinaryo at introvert, hindi tila naiiba mula sa isang regular na mandirigma. Higit pa rito, siya ay nakasuot ng medyo karaniwan, walang anumang mga simbolo ng isang pangalawang gradong mundo sa kanya. Mahirap isipin na malakas siya. Sumimangot si Tayos bago niya tinuro si Jack sa sinabing, dalawa ba kayong sumusubok na lokohin kami? Kailangan mong mag-isip tungkol sa iyong mga kasanayan sa pag-arte muna. Ang taong ito ay malinaw na mukhang hindi siya masyadong may kakayahan. Malamig na tiningnan ni Jack si Tayos bago siya nagsalita, kung marami kang sasabihin, lalaban ka ba? Kung oo, atakihin mo lang ngayon. Wala naman sila sa isang restricted area, kaya walang dapat ikatakot. Karaniwan, palaging hinahayaan ni Jack ang kanyang kalaban na gumawa ng unang hakbang. Ito ay hindi dahil sa anumang partikular na dahilan. Dahil lang sa gusto niyang masaksihan at maranasan ang ibang techniques. Iyon ay kahit na ang mga pamamaraan na iyon ay hindi magiging banta sa kanya. Kabanata 3,900. Nagkaroon ng iba't ibang benepisyo sa makakita ng higit pang mga diskarte. Pakiramdam ni Jack ay kulang pa siya ng maraming karanasan sa labanan. Ang Whirling World ay may iba't ibang mga patakaran sa lugar, kaya siya ay natural na walang kapantay sa loob. Gayunpaman, kapag nakalabas na siya sa Whirling World, tiyak na makakaharap niya ang mga mandirigma na mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay magiging mas mahirap sa puntong iyon. Kung mayroon siyang sapat na karanasan, maaari siyang makabuo ng mga estratehiya sa mabilisang makakatulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Tayos, hindi inaasahan na maglalakas loob ang mukhang simpleng lalaki na kausapin siya ng ganoon. Siya ay kumilos ng mayabang, humihiling sa kanila na umatake. Para bang siya ang pinakamalakas na tao sa Whirling World. Nagtakip ng ngipin si Tayos at sinabing, nakita ko na talaga ang lahat ngayon. First time kong makakita ng isang taong nagpapakamatay gaya mo. Nang marinig niya iyon ay panay ang pagkibot ng labi ni Lorraine. Marami siyang gustong sabihin, ngunit nilunok niya ang mga salitang iyon. Masyadong nakakatawa ang mga salita ni Tayos para kay Lorraine. Tinuya ni Tayos si Jack sa pagiging suicidal. Mas lalo siyang nakakatuwa habang pinapakinggan niya ito. Gayunpaman, naisip niya kung paano rin niya nasabi ang mga katulad na bagay noon. Sa plaza sa harap ng lungsod, una niyang nakilala si Jack. Siya ay lubos na minamaliit si Jack dahil si Jack ay mula sa isang pangatlong baitang mundo, at kinukutya si Jack ng marami. Noong panahong iyon, ayaw pa niyang abalahin siya ni Jack. Sa pag-iisip tungkol doon, huminga ng malalim si Lorraine, itinapon ang lahat ng mali niyang iniisip. Sari-saring emosyon ang naglalaro sa kanyang isipan. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Jack ang mga mata na nakatitig sa kanya sa harapan niya. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Umawang ang labi ni Tayos. Mahirap sisihin siya sa pagkakaroon ng reserbasyon. Higit sa lahat, kakaiba ang ekspresyon ni Lorraine. Maliban na lang kung may pinagbago ang lalaking iyon, walang paraan na magiging ganito ang ekspresyon ni Lorraine kapag nakilala niya silang apat. Napagtanto ni Tayos na, sa dami ng sinabi niya, ang estranghero na si Lorraine ang namuo. Lumaki ang bakas ng pangungutya sa mga mata ni Lorraine. Ang pangungutya na iyon ay hindi peke, ito ay ganap na taos-puso. Kung taos-puso ito, tiyak na may kakaiba sa sitwasyon. Umawang ang labi ni Tayos at medyo nanigas ang ekspresyon niya. Sa sandaling iyon, sari-saring pag-iisip ang naglalaro sa kanyang isipan. Siya ay patuloy na gumagawa ng mga hula, ngunit wala siyang gaanong kailangang ipagpatuloy.
Ang tanging nasa isip niya ay napabuti ni Lorraine ang kanyang sarili sa tuktok sa loob lamang ng isang buwan. Kahit silang apat na magkasama ay hindi mapapantayan ni Lorraine. Kung hindi, walang paraan na magiging ganoon ang hitsura ni Lorraine. Pareho ang naisip ni Kaden kay Tayos. Nakasimangot din ang mukha niya, buong oras na nakatingin kay Lorraine. Sari-saring kaisipan ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, ngunit hindi niya moari. Ito ay tulad ng hindi mabilang na mga banta ay pinagsama-sama, hindi maputol at hindi kapani-pani walang magulo. Tumingin si Kaden kay Tayos at sinabing, anong ginagawa ng lalaking ito? Talaga bang hindi siya natatakot sa aming apat na nagtutulungan? Ang ikatlong baitang mandirigma kaya sa tabi niya ay isang napakalakas. Sa pag-iisip ng matagal, iyon lang ang naiisip niya. Nakakunot ang noo ni Tayos habang nakatingin kay Lorraine. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Jack, maingat na sinusubukang maunawaan ang lahat ng ito. Si Jack ay mukhang hindi kapani-pani walang ordinaryo. Maging ito ay ang kanyang hitsura o kilos, walang partikular na tila wala sa lugar. Kung hindi dahil sa kakaibang ekspresyon ni Lorraine ay tuluyan na niyang hindi pinansin ang taong iyon. Ang taong iyon ay nadama na walang kabuluhan. Kahit anong isipin ng isang tao, hindi dapat maging malakas ang taong iyon. Ang katotohanan na siya ay nagmula sa isang ikatlong baitang mundo ay nagpatibay lamang sa ideya. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.